Mayong buntag sa tanan. Makigsunan, diha sa birtud sa itong pagkabinunyagan, kitang tanan gitawag sa Dios diha kaniya. Kini, wa ni nagpasabot nga pipila lamang ang gitawag sa Ginoo o pipila lamang ang gitawag sa Ginoo diha sa kinabuhi uban kaniya o ang kinabuhi sa pagkabalaan. Dili lamang kini sa mga orden, dili lamang kini sa mga relihiyoso, apan kitang tanan, way gipili. Kitang tanan gitawag sa kinabuhi diha kaniya, a life in union with Him and a life of holiness. O kining maong bukasyon o kining ato ang gitawag nga ang pagtawag sa Ginoo diha kanato, usa kini ka sugilanon sa gugma sa Dios nga nahigugma kanato mo hinungdan nga mitawag siya kanato diha kaniya, o kita usab nga gusto mo higugma sa Dios, misalmot sa atong pagsanong, misalmot sa ato ang paghatag sa kinatibuk-an sa atong kinabuhi. Ug mausab kini karon ang sugilanon nga gipahinumdum kanato nining atong ebanghelyo karon on the narrative of the calling of the first disciples, if not the first apostles of Jesus. Nitabo kini diha sa daplin sa Galilea, ug nitabo kini diha sa pagtawag niya sa mga mangingisda. Una, ang Dios nga mitawag. Si Kristo atong nadungog sa ebanghelyo nga mitawag sa mga mananagat ug mangingisda, ug giingnan nila sila, kuyog kamo or nunot kamo kanako ug tudluan ko kamo sa pagpanagat sa mga tao. Then from this vocation, from this calling, we know that the Lord calls us from where we are. Sama nga gitawag niya ang mga mangingisda, ug wa niya himua nga dili na mangingisda. Wa nila himua nga maestro, wa nila himua nga mamaligya nag-isda, kundi mangisda ra gihapon. Nausab lang kay dili na isda ilang isdaon, kundi tao na nga kusog mo ka og isda, no? This is indeed a calling that is based on who we are, not what we become. Ug mausab kini nga ang Ginoo motawag nato dili tungod kay we are envisioning of ourselves of someone else, but the Lord calls us of who we are. Ang Ginoo mitawag nato kung unsa ang ato ang pagkatao, ang kondisyon sa atong pagkatao, sa atong pagkamasalaypon, sa atong pagkakita nga huyang, sa atong pagkakita nga adunay mga issues sa kinabuhi, sa atong pagkakita nga di kita makaingon nga balaan pa ko Lord or huli nako, apan naa nako dinha, paabuta lang ko. Ang Ginoo mitawag nato not because He wants us, or He calls us for the person of who we might be, but He calls us of the person of who we are. Ug mao kini ang Ginoo, di niya isapayan kung kinsa ang iyang gitawag, kay after all di magyuta ang ngayan unta tawgon sa Ginoo. Kinsa ra gud ta, unsa ra gud ang atong kapasidad. And yet the Lord calls us to Himself. And yet from His calling, He offers us a dignity that we cannot offer to ourselves. Fishers of men. Maglisod gyud sila pangisda nining isda, no? Di man gyud dayon iniglabay silang pukot, makakuha din sila isda, posible makakuha sila ukoy, makakuha sila og sirina, o makakuha pa gyud sila kanang dili makaon, no? Anto dili na to hisgutan, no? But to fish men is far more difficult, no? Nisulod sila sa unknown, from very known to them. Kibaw mangitaon sa pagpangisda, kibaw sa usang pagbasa sa panahon, kibaw sila asa sila dapit mangisda, and that is something very known and very familiar to them. And yet the Lord calls them to the unknown, but they are not alone. The Lord who calls them is also the Lord who empowers them. Nga ang Ginoo nga mitawag kanila, gihatagan sila dignidad nga taas nga dili nila mahatag sa ilang kaugalingon.
tahas og misyon dili lamang alang sa tao apan alang sa Dios nga nahigugma sa tao. The calling of the Lord makes us a dignified person, makes us a person with purpose, makes us a person with meaning and direction in life. On the other hand, kung ang Ginoo mitawag, ang gitawag naa sa gyud iyahang tahas. When Jesus calls them no longer fishermen but fishers of men, their response is very inspiring. Somehow very radical, apan atong matanawan nga ilang gibiyaan ang pukot ug sakayan. Wag gyud lamingon, Lord, dadon taning pukot kay swertihon ning pukuta, no? Wa pa gyud laing pukot nga pariha ini, bisan asa ilabay nagyoy makuha, no? Gibiyaan nila ilang pukot. Ug wa nila daday lang sakayan. Wa lamingon, Lord, dadon taning sakayana kay di gyud ni malunod, no? Nga naman, submarino din sa kayana, kay lunod daan, no? They left behind. And even the gospel tells us, they left Zebedeo. Ilang gibiyahan nilang amahan. And yet this is not disrespect. This is not a blind obedience. But this shows the kind of response that we should give for the God who calls us. It should always be with trust and generosity. Wag yun mingon ang Ginoo, kuyog mo nako ug adto ta ining maong lugara. Ug mao ni atong kinabuhi nga inyohang akong ihatag tungod kay mikuyog mo nako. Why gi-offer ang Ginoo ni ana? It's something unknown. And yet to enter into that unknown needs trust and relationship. Tungod kay nasayran daan sa gitawag ni Kristo nga mitawag kini si Kristo not of a kind of a career, not a kind of a better future, but He calls us into a relationship. He calls us into an intimate relationship. Kay kung kita makigrelasyon, salig na gyud ta nga kining maong relasyon na maghimo nato a better person, living behind our old life and embracing something that is new and more worthwhile because we have a God, and the God is the one who calls us to Himself. Salig gayud sila. Mingon, di na siguro makinahanglag pukot ini. Di na siguro makinahanglag sakayan ni ining kinabuhiya. Ang amo na lang yung kinahanglan nga musanong kami kada adlaw. We will always give our resounding yes every day of that calling into a relationship with God. For we know the God who calls will never abandon us. After all, iya man ning tahas, iya man ning misyon, gitawag lamang kita aron kita musalmot first and foremost the mission of God. Ug kini makigsunan, magtudlo usab kini sa atong kinabuhi isip mga sumusunod sa Ginoo. We are all called. We are all fishers of men. We are all called to be generous, to be radical, to be trusting, to be believing, like the response of the first disciples, the response of the two sets of brothers, living behind, embracing the unknown with trust and confidence, because we are not here just to do our tasks. We are here to live a relationship with the God who calls and the God who empowers us every day. Amen.